Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. So, bago po tayo mag-aaral ng topic po natin sa araw na ito, ay hilingin po natin yung tulong ng banal na Espiritu at magsimula po muna tayo sa panalangin. Tayo pong lahat ay umuot manalangin. Ama naming Diyos na mahabagin na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito. At binigyan niyo naman kami ng pagkakataon upang magkatipon-tipon at magsama-sama upang mag-aral po ng inyong salita. Nawa ay tulungan niyo po kami sapagkat kami po ay mahihina pa, sapagkat kami po ay ipinanganak na makasalanan at patuloy po kaming nakakagawa ng kasalanan. Pero dahil po sa inyong habag at pag-ibig ay pinagkalooban niyo kami na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya nawa, kami po ay mahihina pa, kaya ilagay niyo po sana sa bibig ng mga ngaral yung mga salita na dapat naming matutunan upang maipaliwanag niya po ng madali at malinaw. Ganon din po sa mga nakikinig dito. Bigyan niyo po sila ng tenga at puso na handang makinig ng inyong salita upang maunawaan po nila yung salita na yun at magamit po nila sa pagtuturo sa mga bata upang maging yung mga bata rin po ay lumago sa kanilang pananampalataya. Hinihiling po namin sa banal na Espiritu na gabayan niyo po kami mula umpisa hanggang matapos ang aming pag-aaral upang kalooban niyo lang po ang maganap po namin. At sa banal na Espiritu lang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan na Jesucristo. Amen. So muli po magandang araw sa ating lahat at pag-aaralan po natin yung topic po natin, the destruction of Israel. Ang main verse po natin ay mula sa ikalawang mga hari, chapter 17, verse 1 hanggang 18, at chapter 18, verse 9 hanggang 12. So, para maunawaan po natin yung ating topic, babasahin po natin yung main verse. Verse 1, nang ikalabindalawang taon ni Ahaz na hari ng Juda, si Hosheyas na anak ni Ela ay nagsimulang maghari sa Samaria sa Israel at siya ay naghari sa loob ng 9 na taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, bagamat hindi gaya ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Umahon laban sa kanya si Shalmaneser na hari ng Assyria, at si Hosheyas ay naging sakop niya at nagbayad sa kanya ng buwis. Subalit ang hari ng Assyria ay nakakita ng pagtataksil kay Hosheyas, sapagkat siya'y nagpadala ng mga sugo kay So na hari ng Ehipto at hindi nagbigay ng buwis sa hari ng Assyria, tulad ng kanyang ginagawa taon-taon, kaya't kinulong siya ng hari ng Assyria at iginapos sa bilangguan. Pagkatapos ay sinalakay ng hari ng Assyria ang buong lupain at dumating sa Samaria at kinugkob ito sa loob ng 3 taon. Nang ika-9 na taon ni Hosheyas, sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria. Dinala niya ang mga Israelita sa Assyria at inilagay sila sa Hala at sa Habor, sa ilog ng Gozan at sa mga lunsod ng mga Medo. Ito ay nangyari sapagkat ang bayang Israel ay nagkasala laban sa Panginoon nilang Diyos na siyang naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto mula sa kamay ni Faraon na hari ng Ehipto. Sila ay natakot sa ibang mga Diyos at lumakad sa mga kaugalian ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel at sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel. Ang bayang Israel ay palihim na nagsigawa ng mga bagay na hindi matuwid laban sa Panginoon nilang Diyos. Sila'y nagtayo para sa kanila ng matataas na dako sa lahat nilang mga bayan mula sa muog hanggang sa lunsod na may kuta. Verse 10, sila'y nagtindig ng mga haligi at asyira sa bawat matataas na burol at sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy. Nagsunog sila doon ng insenso sa lahat ng matataas na dako gaya ng ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harap nila. Sila'y gumawa ng masasamang bagay na siyang ikinagalit ng Panginoon. Sila'y naglingkod sa mga Diyos-Diyosan na tungkol dito ay sinabi ng Panginoon, huwag ninyong gagawin ng mga bagay na ito. Gayon may binalaan ng Panginoon ng Israel at Juda sa pamamagitan ng bawat propeta at bawat nakakita ng pangitain, na sinasabi, layuan ninyo ang inyong masasamang lakad at tuparin ninyo ang aking mga utos at mga tuntunin. Ayon sa buong kautusan na aking inuutos sa inyong mga ninuno at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta. Verse 14, ngunit ayaw nilang makinig, kundi pinatigas ang kanilang ulo na gaya ng kanilang mga ninuno na hindi sumampalataya sa Panginoon nilang Diyos. Kanilang itinakwil ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang tipan
na ginawa niya sa kanilang mga ninuno at ang mga babala na kanyang ibinigay sa kanila, sila'y nagsisunod sa mga walang kabuluhan at naging walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nasa palibot nila na inutos ng Panginoon na huwag silang gumawa ng tulad nila. At kanilang itinakwil ang lahat ng mga utos ng Panginoon nilang Diyos at gumawa para sa kanilang sarili ng mga larawang hinulma na dalawang goya at nagsigawa ng sagradong poste. At sinamba ang hukbo ng langit at naglingkod kay Baal. Kanilang pinaraan sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae at gumamit ng panghuhula at pangkukulam. At ipinagbili ang kanilang sarili upang gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon na siyang ikinagalit niya, kaya't ang Panginoon ay galit na galit at inalis sila sa kanyang paningin, walang naiwan maliban sa lipi ni Juda lamang. Ipagpatuloy natin sa chapter 18, verse 9 hanggang 12. Nang ika-4 na taon ni Haring Hezekias na siyang ika-7 taon ni Hosheyas na anak ni Ela na hari ng Israel, si Shalmaneser na hari ng Assyria ay umahon laban sa Samaria at kinubkob niya iyon. At sa katapusan ng 3 taon ay kanilang sinakop iyon. Nang ika-6 na taon ni Hezekias na siyang ika-9 na taon ni Hosheyas na hari ng Israel, ang Samaria ay sinakop. Dinala ng hari ng Assyria ang mga Israelita sa Assyria at inilagay sila sa Hala at sa Habor, ang ilog ng Gosan at sa mga lungsod ng mga Medo. Sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon niyang Diyos, kundi kanilang nilabag ang kanyang tipan, maging ang lahat ng inuutos ni Moses na lingkod ng Panginoon, hindi sila nakinig ni sumunod. Panimula. So, pagkatapos na lumabas ang Israel mula sa lupain ng Ehipto, sila ay naging palaboy sa ilang sa loob ng 40 taon dahil sa kasalanan. Nang sakupin ng Israel ang Kanaan na siyang pangakong lupain ng Diyos, na nirahan doon ang Israel, hindi naglaon, humingi sila ng hari. Ang unang hari ay si Saul, sumunod si David at pagkatapos ay si Haring Solomon. Pero dahil sa kasalanan, nahati ang United Kingdom of Israel. Nahati ito sa dalawang bahagi, ang Northern Kingdom of Israel at ang Southern Kingdom of Judah. Kaya ang tinutukoy na nawasak sa talatang ito ay ang Northern Kingdom of Israel. Ang Northern Kingdom of Israel ay nawasak noong 722 BC sa pamamagitan ng imperyo ng Assyria. Kaya ang pag-aaralan po natin ay ang pagkawasak ng Israel. Una, ano po ba yung dahilan ng pagkawasak ng Israel? Sa katunayan, nawasak po ang Israel dahil po sa kanilang pagsuway. Sa ikalawang mga hari, chapter 18, verse 12, sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Diyos, kundi kanilang nilabag ang kanyang tipan, maging ang lahat ng inuutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, hindi sila nakinig ni sumunod. Dahil po sa kanilang pagsuway, winasak po ng Diyos ang Israel. So, ano-ano po ba yung pagsuway na ginawa ng mga Israelita? So, A, kinalimutan ang pag-ibig ng Diyos. Sinabi po sa ikalawang mga hari, chapter 17, verse 7 hanggang 8, ito ay nangyari sapagkat ang bayang Israel ay nagkasala laban sa Panginoon nilang Diyos na siyang naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto mula sa kamay ni Pharaoh na hari ng Ehipto. Sila'y natakot sa ibang mga Diyos at lumakad sa mga kaugalian ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel at sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel. Sa katunayan, nang ang Israel ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng Ehipto, nang sila ay lubhang nahirapan, ay dumaing sila sa Diyos ng kanilang ninuno at nakarating sa Panginoong Diyos ang kanilang daing at sila'y iniligtas at dinala sa lupaing ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Sa kabila ng lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, kung paanong inilabas sila sa lupain ng Ehipto, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos nang hinawi niya yung dagat na pula, pinakain at pinainom sa ilang sa loob ng 40 taon, hanggang ipinasakop sa kanila ng Diyos ang lupaing ipinangako, nagawa nilang kalimutan ang lahat ng kabutihang ginawa sa kanila ng Panginoong Diyos. Letter B, gumawa sila ng lihim na kasalanan.
Verse 9, ang bayang Israel ay palihim na nagsigawa ng mga bagay na hindi matuwid laban sa Panginoon nilang Diyos. Sila'y nagtayo para sa kanila ng matataas na dako sa lahat nilang mga bayan mula sa muog hanggang sa lungsod na may kuta. Sa katunayan, walang bagay na lingid sa kaalaman ng Diyos, pero dahil lihim nilang ginagawa ang kasalanan ito, inaakala nilang hindi ito nalalaman ng Diyos. Kaya nga ang kasalanan ay naging malaki at ang bayan ng Israel ay nagsigawa ng mga bagay na hindi matuwid laban sa Panginoon nilang Diyos. Letter C, ginawa ang mga gawa ng mga hintil. So, sa ikalawang mga hari, chapter 17, verse 15, kanilang itinakwil ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang tipan na ginawa niya sa kanilang mga ninuno at ang mga babala na kanyang ibinigay sa kanila. Sila'y nagsisunod sa mga walang kabuluhan at naging walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nasa palibot nila na inuutos ng Panginoon na huwag silang gumawa ng tulad nila. Sa katunayan, bago sakupin ng bayan ng Israel ang Kanaan, inuutos ng Diyos na puksain ang mga hintil sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila upang huwag silang mamuhay na kalhalubilo. Ang mga ito baka sila ay magkasala. Pero dahil sa pagsuway nila sa utos ng Diyos, sila ay naakit at nagsigawa sila gaya ng mga hintil na nakapalibot sa kanila. Pang-apat na pagsuway ay itinakwil ang mga utos ng Diyos. Verse 16, at kanilang itinakwil ang lahat ng mga utos ng Panginoon nilang Diyos at gumawa para sa kanilang sarili ng mga larawang hinulma na 2 goya at nagsigawa ng sagradong poste at sinamba ang hukbo ng langit at naglingkod kay Baal. Dahil sa kanilang sariling pagnanasa, itinakwil nila ang utos ng Diyos, gumawa sila ayon sa nais ng kanilang mga puso. Maging sa panahon natin ngayon, ang salinlahi ng kasalukuyang panahon ay nabubuhay para sa kanilang pangsariling kapakanan at pakinabang. Pero may ilan din pong mga Kristiyano ipinipilit ang sariling kagustuhan at hindi nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sumasamba sa Diyos pero sinusunod ang sariling pagnanasa. Kaya bilang Kristiyano, dapat ay namumuhay ng church-centered life at God's Word-centered life. Pero sa halip na sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa salita ng Diyos, gumawa ng Diyos-Diyosan para sa kanilang mga sarili. Letter E, ipinagbili ang kanilang sarili upang gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Kanilang pinaraan sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae at gumamit ng panghuhula at pangkukulam at ipinagbili ang kanilang sarili upang gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon na siyang ikinagalit niya. Kaya't ang Panginoon ay galit na galit sa Israel at inalis sila sa kanyang paningin, walang naiwan maliban sa lipi ni Juda lamang. Ano po ba ang ibig sabihin ng ipinagbili ang kanilang sarili upang gumawa ng masama sa paningin ng Diyos? Sa katunayan, sa Israel, may batas tungkol sa ipinagbili bilang alipin at siya ay maglilingkod sa nakabili sa kanya. Kaya ibig sabihin, ipinagbili nila ang kanilang sarili sa Diyos-Diyosan at nagpaalipin sila sa Diyos-Diyosan na iyon. Nagawa nilang ihandog ang kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. Sa katunayan, may iba't ibang Diyos-Diyosan na pwedeng magawa natin sa ating mga puso. Ang Diyos-Diyosan ay tumutukoy sa pagsunod sa makamundong bagay. Kung ipinagbili natin ang ating mga sarili upang magkaroon tayo ng makamundong bagay, ito ay lubhang nakakatakot, napakaseryoso po nito. Ang pagkakaroon ng kasiyahan sa mga bagay ng sanlibutan, ito ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Kaya maraming tao ang humahantong sa pagkawasak ng kanilang espiritu sa impyerno dahil ipinagbili nila ang kanilang kaluluwa sa mga bagay ng sanlibutan. Masyado na silang busy sa mundong ito, kaya hindi na po nila naharap kung paano po ba makamit ang buhay na walang hanggan. So, letter F, sa ikalawang hari, chapter 17, verse 32 hanggang 33, so natakot din sila sa Panginoon at pumili sa gitna nila ng lahat ng uri ng mga tao bilang mga pari sa matataas na dako na naghandog para sa kanila sa mga dambana ng matataas na dako. Sa gayon sila natakot sa Panginoon, subalit naglingkod din sa kanilang sariling mga Diyos ayon sa paraan ng mga bansang pinagkunan sa kanila.
Kung titingnan po natin dito, sa verse 32, natakot din sila sa Panginoon. At the same time, ano po, subalit naglingkod din sila sa kanilang sariling mga Diyos. Kaya nga, yung pagsamba na ginagawa po nila ay pinaghalo. Meron silang tunay na Diyos, tapos meron din silang mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Natakot ang bayan ng Israel sa Panginoong Diyos, pero sumamba rin sila sa Diyos-Diyosan at naglingkod ayon sa paraan ng mga bansang pinagkunan sa kanila. Makikita rin natin ito sa ating panahon. Maraming tao ang naniniwala na meron talagang Diyos. Merong Diyos ng Israel, merong Diyos ng iba't ibang denominasyon. Tapos iniisip po nila na yung Diyos ng Israel at Diyos ng iba't ibang relihiyon ay parehas lang. Magkakaiba lang ang pangalan. Meron din naman na gaya ng mga Israelita na sumasamba sa kanilang tunay na Diyos at sa mga Diyos-Diyosan gaya naman ng mga Roman Catholic. So, meron din po silang mga Diyos-Diyosan maliban po sa Diyos na sinasamba po nila. Pangalawa, bukod sa pagsuway na ginawa ng mga Israel kaya po sila nawasak ay hindi kinalala ng Israel ang kanilang Diyos. Sa Isaías chapter 1 verse 3, sabi po dito, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon, ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Kahit ng mga hayop ay kinikilala ang kanilang Panginoon. Sabi po dito, ang Israel ay hindi nakikilala ang kanilang Panginoon. Kaya nga dahil hindi nila kinalala ang Panginoon, nagsisigawa sila ng mga bagay na karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, nagtayo ng mga sagradong poste, pinaraan nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy, nagsigawa sila ng pangkukulam at panghuhula, ginaya nila ang mga walang kabuluhang gawa ng mga bansa na nasa palibot nila. Ang tanong, bakit hindi kinilala ng Israel ang kanilang Diyos? Kung aalalahanin natin nang mahati ang United Kingdom of Israel, nahati ito sa dalawang bahagi. Ang hilagang kaharian ng Israel at timog na kaharian ng Juda. Ang unang hari sa hilagang kaharian ng Israel ay si Jeroboam na alipin ni Solomon. Kaya pag-aralan natin saglit si Jeroboam. Mababasa po natin sa unang mga hari, chapter 11, verse 26 hanggang 40. Si Jeroboam na anak ni Nebat, isang Efrateo sa Zerida, na lingkod ni Solomon, na ang pangalan ng ina ay Zeruah. So, ang ama at ina po ni Jeroboam ay si Nebat at Zeruah. Ngayon, dahil nga masigasig, masipag, so ang lalaking si Jeroboam ay makapangyarihang lalaki at matapang, at nang nakita ni Solomon na masipag ang kabataan, kanyang ipinagkatiwala sa kanya ang lahat ng sapilitang gawain ng sambahayan ni Jose. So, naging leader. Kaya ng panahong iyon, nang si Jeroboam ay lumabas sa Jerusalem, nakasalubong niya sa daan si Propeta Ahayas na Shilonita. Si Ahayas noon ay may suot na bagong kasuotan at silang dalawa lamang ang tao sa parang. At kanyang sinabi kay Jeroboam, kunin mo para sa iyo ang 10 piraso. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Solomon at ibibigay ko ang 10 lipis sa iyo. Ito ay sapagkat kanilang tinalikuran ako at sinamba si Astarte na Diyosa ng mga Sidonyo, si Semos na Diyos ng Moab, at si Malcam na Diyos ng mga anak ni Ammon. Sila'y hindi lumakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid sa aking paningin, at upang tuparin ang aking mga tuntunin at mga batas, gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Kukunin kita at ikaw ay maghahari ayon sa buong ninasa ng iyong kaluluwa, at magiging hari ka sa Israel kung iyong diringgin ang lahat ng aking inuutos sa iyo, at lalakad sa aking mga daan, at gagawin ang matuwid sa aking paningin, upang tuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod. Sasamahan kita at ipagtatayo kita ng isang panatag na sambahayan, gaya ng aking itinayo para kay David, at ibibigay ko sa iyo ang Israel. Kaya narinig din po ni Haring Solomon ang propesiya na ito, at nang malaman ni
ni Solomon. So, narinig niya na merong paghihimagsik si Jeroboam kasi nga magiging hari siya. So, gumawa siya ng paraan para maisakatuparan yung propesiya na to. Kaya pinagsikapan ni Solomon na patayin si Jeroboam dahil sa paghihimagsik. Pero si Jeroboam ay tumakas patungo sa Ehipto kay Shishak na hari ng Ehipto at tumira sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Kaya nang malaman ni Jeroboam na namatay na si Solomon, siya ay bumalik sa Israel at naghari. Kaya na maging hari siya na ng hilagang kaharian ng Israel, natakot siya na baka manumbalik ang 10 lipi sa ilalim ng paghahari ni Rehoboam na hari ng Juda kung aakyat sila upang sumamba sa Diyos doon sa Jerusalem. Kaya ano pong ginawa ni Jeroboam? Dito po sa unang mga hari, chapter 12, verse 28 hanggang 29, sinabi po dito, kaya't ang hari ay humingi ng payo at gumawa ng 2 goyang ginto. Sinabi niya sa kanila, kalabasan na sa inyo ang pumunta pa sa Jerusalem. Masdan mo, O Israel, ang iyong mga Diyos na nagdala sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa sa Dan. Dito, itinayo ni Jeroboam ang mga dambana na may goyang ginto sa Bethel at Dan. Pagkatapos matakot na ang kanyang mga nasasakupan ay maaaring bumalik sa kanilang katapatan sa templo ng Jerusalem kung sila ay maglalakbay doon upang sumamba. So meron pong kasing kautusan na ang lahat po ng Israelita ay kailangan sumamba 3 beses sa isang taon doon po sa templo ng Jerusalem. Gumawa rin siya ng mga bahay sa matataas na dako at nagtalaga ng mga pari mula sa taong bayan na hindi kabilang sa mga anak ni Levi. Nagtatag din si Jeroboam ng isang bagong kapistahan tuwing ika-15 araw ng ikawalong buwan, katulad ng kapistahan sa Juda. So, marahil itayo ang dambana sa Bethel at Dan at gumawa ng 2 goyang gintong goya. So marahil ay naimpluwensyahan si Haring Jeroboam dahil sa pananatili at paninirahan niya sa Ehipto. Kaya yun po yung ginawa niyang Diyosan. At ang dahilan kung bakit kinilala ng mga Israelita na yung goyang ginto na yon ang Diyos ng Israel sapagkat inintroduce ni Haring Jeroboam ang gintong goya bilang Diyos na siyang naglabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto. Dahil dito, nagsimulang hindi makilala ng Israel ang Panginoon at lubos na nakalimutan ng mga Israelita ang Panginoon. Kaya mababasa po natin sa mga aklat ng unang mga hari at ikalawang mga hari ang kasalanan ni Jeroboam. Ano po ba yung kasalanan ni Jeroboam? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na tinularan at kinatisuran ng mga hari at ng bayan ng Israel na nagdulot sa kanila ng pagkawasa. Sa katunayan, maging sa panahon po natin ngayon upang magkaroon ng kaligtasan, nais po ng Diyos na kilalanin muna natin siya. Kaya nga palagi nating naririnig yung Bible verse tuwing Bible seminar, Hosea chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sa Hosea chapter 6 verse 3, at ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. So dito po pinapakita ng Biblia na napakahalagang makilala ang Panginoon. Maging si Pablo, sinabi niya na siya ay makapagtotoo na ang mga Israelita ay hindi ligtas dahil hindi nila kinilala ang tunay na Diyos at ang kanilang sigasig para sa Diyos ay hindi ayon sa kaalaman. Kaya patuloy na sinasabi ng Biblia na kilalanin natin ang Panginoon. Kaya nga nakasulat sa John chapter 17 verse 3, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat nating kilalanin ang isang Diyos na tunay at kilalanin si Jesus na isinugo ng tunay na Diyos. Gayon din, pagkatapos na maligtas, napakahalagang kilalanin ang Panginoon. Dapat lubos po nating kilalanin po ang Diyos para alam natin kung paano po siya bibigyang lugod. At syempre, dapat nating kilalanin palagi ang Panginoon upang makaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan at upang makalakad sa landas ng Panginoon.
Kaya sa mga Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 7, sinabi po dito, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. So makakaiwas po tayo sa paggawa ng kasalanan kung patuloy po nating kinikilala ang Panginoon. Sa bawat ginagawa po natin ay maiiwasan po nating magkasala kung lagi po nating isinasaalang-alang na yung kalooban ng Panginoon. At syempre, pangatlong dahilan kung bakit nawasak po yung bayan ng Israel ay hindi nagsisi ang Israel. Sa katunayan, sa ikalawang mga hari, chapter 17, verse 13, nagpadala po yung Diyos ng maraming propeta para balaan ang Israel na huwag humantong sa pagkawasak. Pero ano pong nangyari? Verse 13, gayon may binalaan ng Panginoon ng Israel at Juda sa pamamagitan ng bawat propeta at bawat nakakita ng pangitain na sinasabi, layuan ninyo ang inyong masasamang lakad at tuparin ninyo ang aking mga utos at mga tuntunin. Ayon sa buong kautusan ng aking inuutos sa inyong mga ninuno at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta. So sa pamamagitan ng propeta, ipinaalam po ng Diyos na sila po ay wawasakin kung hindi po So tatalikuran o lalayuan yung kanilang masasamang lakad. Kailangan po nilang tuparin yung mga utos at tuntunin ng Diyos. At sa kabila nito, kahit na pinadala po ng Diyos yung maraming propeta, ano pong nangyari? Ang Israel ay hindi nagsisi hanggang sa wakas at ang kanilang puso ay hindi bumalik sa Diyos. Kaya nga sa ikalawang mga hari, chapter 17, verse 14, ngunit ayaw nilang makinig, kundi pinatigas ang kanilang ulo na gaya ng kanilang mga ninuno na hindi sumampalataya sa Panginoon nilang Diyos. Sa verse 15 hanggang 17 naman po, kanilang itinakwil ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang tipan na ginawa niya sa kanilang mga ninuno at ang mga babala na kanyang ibinigay sa kanila. Sila'y nagsisunod sa mga walang kabuluhan at naging walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nasa palibot nila, na inuutos ng Panginoon na huwag silang gumawa ng tulad nila. At kanilang itinakwil ang lahat ng mga utos ng Panginoon nilang Diyos at gumawa para sa kanilang sarili ng mga larawang hinulma ng dalawang guya at nagsigawa ng sagradong poste at sinamba ang hukbo ng langit at naglingkod kay Baal. Kanilang pinaraan sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae at gumamit ng panghuhula at pangkukulam. At ipinagbili ang kanilang sarili upang gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon na siyang ikinagalit niya. Kaya nga sa kabila ng lahat ng maraming babala ng Diyos sa Israel, gumawa pa rin po sila ng masama sa paningin ng Diyos. Kaya sa huli, winasak ng Diyos ang Israel. Kaya sa ikalawang mga hari, chapter 17, verse 18, kaya't ang Panginoon ay galit na galit sa Israel at inalis sila sa kanyang paningin. Walang naiwan maliban sa lipi ni Juda lamang. Kaya ang Israel ay nawasak. Sa katunayan, ang Israel ay larawan ng mga makasalanan. Ang mundong ito ay siguradong mawawasak. So, hindi po maiiwasan, hindi maantala. Pero, yung mga makasalanan, so pwede po nilang maiwasan yung pagkawasak. Saan po? So, sa apoy at syempre sa walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. Ano lang po yung kailangan nilang gawin? Kailangan lamang magsisi at manumbalik sa Diyos. Dito po sa mga awit, number 7, verse 11 hanggang 13, ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito, kanyang inihanda at inumang ang kanyang palaso, nakakamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinagniningas ang kanyang mga pana. Kaya kung ang makasalanan ay hindi magsisi, so hanggang sa huli, siya ay mawawasak doon sa walang hanggang apoy ng impyerno. Ikalawang lesson na pag-aaralan po natin. So, ang Diyos ay nagbibigay ng babala bago niya gawin ang nais niya. Sa katunayan, yung Diyos, nagbibigay po muna siya ng babala
kung huhukuman niya ang isang kaharian o kung didisiplinahin niya yung kanyang mga lingkod. Sa Amos chapter 3, verse 7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaya una, so yung Diyos, nagbabala po siya, nagbibigay po siya ng babala tungkol po sa paghuhukom. Sa pamamagitan ng mga propeta, binalaan ng Diyos ang mga kaharian bago sila hatulan o wasakin ng Diyos. Halimbawa, so bago po ibigay ng Diyos yung hatol sa lungsod ng Ninive, ano pong ginawa niya? So nagbabala po ang Diyos laban sa Ninive sa pamamagitan po ni Propeta Jonas. Kaya nga sinabi po kay Propeta Jonas sa chapter 1 verse 2, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Kung maalala natin yung previous na lesson, yung pagsisisi po ng Ninive. So, yung Ninive po ay nakalaan na sa pagkawasak. Pero, binigyan muna ng Diyos ng pagkakataon na magsisi yung lungsod ng Ninive. Kaya nung sila po ay nagkasala, so hindi na po iginawad po ng Diyos yung hatol nang sila po ay nagsisi. Nagkaroon po sila ng pagsisisi. Tumalikod po sila sa kanilang masasamang gawa. Pero yung Israel, ano pong nangyari? Sa ikalawang mga hari, chapter 17, verse 13 hanggang 14, gayon may binalaan ng Panginoon ang Israel at Judah sa pamamagitan ng bawat propeta at bawat nakakita ng pangitain na sinasabi, layuan ninyo ang inyong masasamang lakad at tuparin ninyo ang aking mga utos at mga tuntunin. Ayon sa buong kautosan na aking inuutos sa inyong mga ninuno at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta. Ano pong nangyari? Ngunit ayaw nilang makinig, kundi pinatigas ang kanilang ulo na gaya ng kanilang mga ninuno na hindi sumampalataya sa Panginoon nilang Diyos. Dahil sa kasamaan ng Israel, bago ipataw ang paghuhukom, nagbigay muna ng babala ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, baka sakaling magbago ang pasya ng Diyos. Pero sa huli, sila ay nagmatigas at nawasak. So nawasak po sila dahil hindi po sila nagsisi. Magkakaroon ng walang hanggang pagkawasak doon sa impyerno para sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos. Kung titingnan po natin, una, yung kaligtasan ay binigyan ng pagkakataon na maligtas muna yung mga Israelita. Gayon din, binigyan din po ng pagkakataon na maligtas yung mga hintil. Pero ano pong problema kung bakit sila mawawasak? Sinabi po sa unang Pedro, chapter 4, verse 17, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumunod sa ebanghelyo ng Diyos? Kung paanong hinatulan ng Diyos ang Israel sa pagkawasak dahil hindi pagsunod, gayon din ang mga hindi sumunod sa ebanghelyo ng Diyos. Pangalawa, nagbababala muna yung Diyos. Una, sa pagdating sa paghuhukom. Pangalawa, so pagdidisiplina. So yung Diyos, nagbibigay din po siya ng babala para po sa mga ligtas na nakakagawa ng kasalanan. Binalaan muna ng Diyos ang mga ligtas sa pamamagitan mismo ng salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sinasaway po muna tapos binabalaan. Meron pong disiplina. Halimbawa na lang po yung mensahe po ng Panginoong Hesus sa 5 iglesia. Sa katunayan, meron pong 7 iglesia na nakasulat sa Apocalypse chapter 2 at chapter 3, pero yung 5 iglesia lang po yung meron pong saway. At gusto po ng Diyos na magsisi po sila. Yung iglesia po ng Efeso, Pergamo, Tiatira, Sardis, Laodicea. Sinabi po dito sa Efeso,
Apocalypse chapter 2 verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. So, gusto po ng Diyos na magkaroon muna sila ng pagsisisi. Kung hindi po sila magsisi, sabi po dito, kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Ganun din po sa Pergamo, Apocalypse chapter 2 verse 16. Kaya't magsisi ka, kung hindi, madali akong darating sa iyo at didigmain ko sila ng tabak ng aking bibig. Sa Tiatira, Apocalypse chapter 2 verse 21 hanggang 25, binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, ngunit ayaw niyang magsisi sa kanyang pakikiapid. Sa Sardis, Apocalypse chapter 3 verse 3, kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Kaya kung hindi ka gigising, darating ako gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Sa Laodicea, chapter 3 verse 19, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. So, dito po malalaman po natin na yung Diyos ay nagbababala. Kaya nga kapag nakikinig po tayo ng sermon, minsan nasasaway po tayo sa pamamagitan ng mga sermon. Gayun din kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, nasasaway po tayo. So ano po yung kailangan po natin gawin? Magsisi at manumbalik sa Diyos. At kapag hindi po tayo nagsisi at manumbalik sa Diyos, so meron didisiplinahin niya po tayo ng pamalo. Sa katunayan, yung Diyos, gumagamit po siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Sinabi po sa 2 Samuel chapter 7 verse 14, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Kaya nung pinarusahan po ng Diyos yung Israel, nang winasak po ng Diyos yung Israel, so ang Diyos po ay gumamit ng tao para hatulan ang Israel dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, kaya ginamit ng Diyos ang Assyria para wasakin ang Israel. Gayon din sa mga ligtas, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos, pwede din tayong disiplinahin ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. So, pangatlong top lesson na pag-aaralan po natin, alamin ang kalagayan ng ating puso sa harapan ng Diyos. Una, magkaroon ng pagkakilala sa sarili. Kaya nga sa mga awit number 139 verse 23 hanggang 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kaya nga napakahalaga na palagi po nating sinusuri ang ating mga sarili. Kaya tingnan po natin kung ano yung kalagayan natin sa harap ng Diyos. Suriin po natin ang ating mga sarili. Ako ba ay may Diyos-Diyosan sa aking puso? Sumasamba ba ako sa Diyos kasabay ng pagsamba ko sa Diyos-Diyosan na ginawa ko sa aking puso? Sinunod ko ba ang lakad ng sanlibutan? Kaya nga sinabi po sa unang Samuel chapter 15 verse 23, ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung katigasan daw po ng ulo, ibig sabihin, pagsunod sa sariling kagustuhan, pinipilit yung sariling kagustuhan, maging ito po ay isang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maging sa Kolosas, chapter 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa at kasakyaman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, lahat po ng makalupa na nasa atin, kailangan po nating patayin. Sabi po dito, ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maging yung Diyos-Diyosan ay ito, ang pag-ibig sa mga bagay na higit kaysa Diyos. Isang uri po ito ng Diyos-Diyosan. Ang pagsunod sa lakad ng sanlibutan. Maging ito ay mga Diyos-Diyosan. Ang pagsunod sa sariling kagustuhan. So, Diyos-Diyosan na rin po ito. Kaya nga paalala,
para po sa mga teacher, dapat magkaroon din po ng tamang pagkakilala ang mga bata kung ano ang Diyos-Diyosan. Kaya napakahalaga na maituro sa mga bata yung iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan. Hindi lang po ito yung larawan na inanyuan. So kung hindi po nila makikilala at malalaman kung ano po ba yung mga Diyos-Diyosan, iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan, so kung hindi po nila yun mauunawaan, mapaghahalo po nila ang pagsamba sa Diyos at ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, magkaroon ng pusong nagsisisi kapag nalamang may kasalanan. So katulad po ng pinag-aralan natin kanina, pinapaalam po sa atin, una sa pamamagitan ng salita, pag nakikinig ng sermon, at syempre, minsan merong mga kapatid, brothers and sisters, na nakakita na meron tayong kasalanan. So, dapat, kung naunawaan po natin na nagkasala po tayo, at naunawaan natin na meron tayong Diyos-Diyosan sa ating mga puso, kailangan po nating magsisi. Kaya nga sinabi po sa Isaías chapter 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. So yung Diyos po ay magpapatawad ng sagana. Ano lang po yung kailangan natin gawin? Lisanin ng masama ang kanyang lakad. Pag sinabing lisanin, so hindi na ito muling gagawin. Tapos manumbalik siya sa Panginoon. Kaya kailangan po nating magsisi at manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alis sa Diyos-Diyosan na ito sa ating mga puso. Kaya sa ikalawang Samuel chapter 7 verse 3, so sinabi po ni Samuel, sabi po dito, nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel, kung kayo'y manunumbalik sa Panginoon, ng inyong buong puso ay inyong ang alisin ang ibang mga Diyos. So, sa madaling salita, kung tayo po ay magsisisi at manunumbalik sa Diyos, alisin po natin yung mga Diyos-Diyosan na yun sa ating mga puso. Pangatlo, so magkaroon ng pusong walang sariling kalooban. Katulad po ng sinabi ko sa inyo, yung pagsunod sa sariling kalooban, maging ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Para maingatan po ang ating Christian life mula sa mga Diyos-Diyosan, una, ituon ang puso sa Panginoon. Sabi po sa Colossus chapter 3 verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. At syempre, huwag po nating ipilit ang sariling kagustuhan. Sa Roma chapter 12 verse 16, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Roma chapter 12 verse 1 hanggang 2, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya para po hindi tayo magkaroon ng Diyos-Diyosan sa ating mga puso, huwag nating tularan yung mga bagay ng sanlibutan. So, huwag nating lakaran yung nilalakaran ng sanlibutan. At pang-apat, paulit-ulit na alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya nga sa mga awit number 106 verse 7, hindi naunawaan ng aming mga magulang ang inyong mga kababalaghan sa Ehipto. Hindi nila naalala ang kasaganaan ng inyong mga kagandahang loob, kundi naghimagsik sa dagat na pula. Kaya nga nagkasala, sumuway yung mga Israelita sa Panginoon Diyos. Bakit? Hindi po nila naalala yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Mula nang ilabas sila doon sa lupain ng Ehipto hanggang sa pakainin sila doon sa ilang sa loob ng 40 years. Pakainin, painumin. At syempre, nang ipinasakop po ng Diyos yung lupaing ipinangako sa kanila. Verse 19 hanggang 21,
Sila'y gumawa sa Horeb ng guya at sumamba sa larawang hinulma. Ganito nila ipinagpalit ang kalwalhatian sa wangis ng baka na kumakain ng damo. Nalimutan nila ang Diyos, ang kanilang tagapagligtas, na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto. Dahil kinalimutan nila ang pag-ibig ng Diyos, sinuway nila ang kalooban ng Diyos at gumawa ng Diyos-Diyosan. Kaya nga, para maingatan po natin ang ating Christian life mula sa mga Diyos-Diyosan, dapat po nating alalahanin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Sa madaling salita, kailangan po paulit-ulit po nating basahin ang salita ng Diyos. Palaging alalahanin ang pangako ng Diyos. Kaya nga sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 1 hanggang 2, basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo, at sa dalawang ito'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapala sa inyo, na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Itoon ang puso sa Panginoon. Kaya nga, paalala, sa mga teacher, palaging ituro ang pag-ibig po ng Diyos. Ulit-ulitin natin sa sermon ang gawain ng pagliligtas na ginawa ni Jesus doon sa krus upang maalala ng mga bata ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, inulit po ni Apostol Pedro yung kabutihan po ng Diyos, yung pag-ibig po ng Diyos. Kaya nga gumawa ulit siya ng ikalawang sulat. Ano po yung purpose? Para pagpapaalala sa inyo. So, para mapapaalalahanan po sila. Dapat ninyong maalala ang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta. So, napakahalaga po ng pagpapaalala para hindi po natin malimutan yung pag-ibig ng Diyos, para maiwasan po natin gumawa ng Diyosan sa ating mga puso. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong lumayo sa mga Diyosan. Sinabi po sa unang Juan chapter 5 verse 21, mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyosan. So, hanggang dito na lang po yung ating pag-aaral. Nawa ay meron po tayong naunawaan sa pagkawasak po ng Israel. Bakit po? Dahil po sa kanilang pagsuway. So, hindi po nila kinalala yung Panginoong Diyos. At syempre, hindi po sila nagsisi hanggang sa huli. Kaya pinag-aralan din po natin na meron pong babala po yung Diyos bago niya isagawa yung kanyang paghuhukom at pagdidisiplina. Kaya dapat lagi po nating alamin kung ano po ba yung kalagayan po natin sa harapan ng Diyos. Palagi po nating tanungin po yung ating mga sarili. Magkaroon po tayo ng reflection kung meron po bang Diyos-Diyosan sa ating mga puso, at kapag naunawaan po natin na meron po tayong kasalanan, kailangan po nating magsisi at syempre manumbalik sa Diyos. At palagi po nating alalahanin yung utos at pangako po ng Diyos sa pamamagitan po ng paulit-ulit na pakikinig ng salita ng Diyos at pagbabasa ng Bible. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. At dito na po natatapos ang ating pag-aaral. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na mahabagin na nasa langit, maraming salamat po at sa pamamagitan po ng inyong biyaya ay natapos na po ang aming pag-aaral. Nawa ay may napulot po na lesson yung mga teacher upang makapagturo po sila ng maayos sa mga bata, upang yung mga bata man ay lumaki na may takot sa Diyos at patuloy po na inaalala ang iyong pag-ibig, upang maiwasan po nila, malayuan nila yung pagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa kanilang mga puso. Nawa ang banal na Espiritu pa rin po ang patuloy na tumulong po sa amin, gumabay sa amin, upang makalakad po kami ayon po sa inyong kalooban. Muli, sa banal na Espiritu lang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig.